Kabanata 881. Tristan, ihanda mo na ang sasakyan. Pupunta tayo ngayon sa village ng pamilya Chance. Galit na galit si Samuel. Sa lalong madaling panahon, ang kotse ay handa na. Kasama ni Tristan si Theodore sa sasakyan. Ginoo, Bailey, bakit ka ba nagagalit? May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Theodore. Nagsimulang malaman sa kanya ni Samuel ang sinabi sa kanya ni Jared. Naging dahilan iyon para binilisan ni Tristan ang pagmamaneho. Sa kaibuturan ng kanyang puso, muli niyang sinumpa at sinumpaan si Steve Thompson. Kinailangan ng maraming pagsisikap ang mga Bailey bago sila makapagtatag ng magandang relasyon kay Jared. Gayunpaman, inakusahan ni Steve si Jared ng pagnanakaw ng kanyang sasakyan. Sa kabilang dulo, matiig ang naghintay si Jared nang matapos siya sa tawag sa telepono. Alam niyang malapit nang dumating si Samuel. Anong mali? Angkol mo ba kumilos? Ano ang sinabi ni Mr. Bailey? Ang anak ni Steve na si Herman Thompson ay sinabi ni Jared. Ginoo, malapit nang dumating si Bailey. Mahinahong sabi ni Jared. Sinabi mo bang darating si Mr. Bailey mamaya? Nang marinig iyon ni Steve ay natigilan siya. Gayunpaman, napakabilis niyang nakabawi at bumantong hininga. Good. Kung wala si Mr. Bailey sa loob ng susunod na kalahating oras, makukulong ka. How dare you steal things from the Bailey family? Sa sandaling iyon, medyo naging awkward ang atmosphere sa private room. Walang umimik kahit isang salita. Nag-aalalang nakatingin si Hannah kay Jared. Si Gary naman ay mukhang napakalmado at patuloy na humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Lumipas ang kalahating oras, tumingin si Steve sa kanyang relo at sinabing, ilayo mo siya. May ilang lalaking naka-uniforme ang naglakad papunta kay Jared. Steve, nagmamakaawa ako sa iyo. Please, huwag nilang hayaang kunin nila si Jared. Nang makita ni Hannah na huhulihin na si Jared, lumuhad siya sa harapan ni Steve. Ma, huwag kang lumuhod. Agad namang pumunta si Jared at hinawakan si Hannah. Hannah, hindi ko siya kayang bitawan dahil sa kamag-anak niya. Ang iyong anak ay nagkakilala ng mga bagay mula sa ibang tao. Tama, dapat siyang arestuhin. Wala akong magagawa kahit lumuhod ka at makaawa sa akin. Mayabang na sabi ni Steve. Akmang hihingi muli si Hannah ng awa kay Steve. Bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok ang tatlong lalaki. Nasa unahan si Samuel. Kasunod sina Tristan at Theodore. Nang makita ni na Steve at Herman si Samuel na papasok, natigilan sila. Hindi talaga nila inaasahan na naroon siya. Ginoo, Bailey, nagmamadaling umakyat si Steve para batiin sila. Ilipat, gumawa ng paraan. Sinigawan din ni Herman ang mga lokal na opisyal na ibigay ang kanilang mga upuan para kay Samuel. Lumapit si Steve kay Samuel na nakangiti. Ngunit hindi siya pinansin ni Samuel. Sa halip, lumapit si Samuel kay Jared at sinabing, Mr. Chance, I'm so sorry sa lahat ng ito. Hindi ko inaasahan na may mangyayari nang ipahiram ko sa iyo ang aking sasakyan. Isang magalang na ngiti lang ang ibinigay ni Jared nang walang sinasabi. Natigilan si Steve sa sinabi ni Samuel. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At hindi makapaniwalang tinitigan niya si Jared. Hindi niya maintindihan kung bakit magiging magalang ang pinuno ng pamilya Bailey ng Jadeboro sa isang tulad ni Jared at tinawag pa siya bilang Mr. Chance. Ano ang nangyayari? Habang iniisip ni Steve kung ano ang nangyayari, binigyan siya ni Tristan ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha at sinigawan siya. How dare you accuse Mr. Chance of stealing the car? Pinahiram ni Lolo kay Mr. Chance ang kanyang sasakyan. Sa katunayan, isang karangalan para sa mga Bailey na iregalo man lang ang sasakyan kay Mr. Chance. Napakalakas ng sampal na iyon. Kung hindi lang nakatayo si Herman sa tabi ng kanyang ama ay napahiga na si Steve sa sahig. Ikaw ba si Steve Thompson na taga-Jasona? Tanong ni Samuel na puno ng galit ang mukha. Hinawakan ni Steve ang mukha niya at tumango. Mula ngayon, hindi ka nakaakibat sa kumpanya. Magwala ka, malamig na sabi ni Samuel.
Pumalakpak. Nang marinig iyon ni Steve ay bumagsak siya sa lupa. Matapos ay slogging ito sa buong buhay niya. Nawala sa kanya ang lahat. Tatay. Mabilis na tinulungan ni Herman si Steve na makatayo. Agad lumuhad si Steve sa harap ni Samuel at nagmamakaawa. Mr. Bailey, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Paalisan mo na ako. Gayunpaman, hindi natinag si Samuel. Kung wala ang mga tagubilin ni Jared, hindi maglalakas loob si Samuel na gumawa ng anumang desisyon. Mukhang nahuli din iyon ni Steve. Wala siyang choice kundi magmakaawa kay Jared sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Jared, nagkamali ako sa iyo. Mangyaring hilingin kay Mr. Bailey na iligtas ako. Malamig na tiningnan ni Jared si Steve at sinabing, Tito Steve, halatang wala ka sa liga ko. At wala akong gustong gawin sa iyo. Nang makitang walang saysay ang kanyang pagsisikap, nilinggan ni Steve si Hannah. Hannah, pakiusap. Pakiusap ko sa iyo. Mangyaring magsalita para sa akin. Alam kong mali ako. Si Hannah ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. At siya ay nasaktan sa parehong oras. Lumapit siya at gustong tulungang makatayo si Steve. Gayunpaman, sa sandaling ilabas ni Hannah ang kanyang mga kamay. Pinigilan siya ni Gary. Kahit na walang sinabi si Gary. Maliwanag na ayaw niyang madamay si Hannah. Pagkatapos makiusap sa lahat, walang naawa sa kanya. Nang makita ni Herman kung gaano kaawa-awa ang hitsura ng kanyang ama. Galit siyang sumugod at binuhat si Steve. Tay, hindi na kailangang magmakaawa sa kanila. Hindi naman big deal. Hindi na namin kailangang manatili sa pamilya Bailey. Isa akong section chief kung tutuusin at kayang-kaya kong alagaan kayong lahat. After 2 years, babalikan ko sila. Herman reared his teeth and glared at Jared and Hannah. Kinasusuklaman niya ang kanyang mga kamag-anak. Hindi siya makapaniwala na sila ay walang puso. At muli, hindi niya kailanman inisip ang mga ito bilang kanyang mga kamag-anak sa anumang punto. Isang section chief sa Summerbank. Anong mataas na posisyon? Hindi ka ba sang-ayon? General Jackson. Tanong ni Jared kay Theodore. Hindi ako makapaniwala na ang isang tao na hindi gaanong mahalaga bilang isang pinuno ng seksyon ay maaaring maging mayabang. Hindi natin mapapayagan ang isang tulad niya na mag-aabuso sa kanyang kapangyarihan na manatili sa pangkat ng pagpapatupad. Ani Theodore habang sinulyapan si Herman. Natigilan si Herman at sinulyapan si Theodore. Nakatitig siya sa general na nakadilat ang mga mata. Kanina pa siya nakatutok kay Samuel at hindi napansin ang presensya ni Theodore. Ngayon lang niya ito napansin. Sa presensya ng general ng kagawaran ng hustisya ng Jadeboro. Ang isang punong seksyon na tulad niya ay wala. General Jackson, 2. Nauutol na sabi ni Herman at hindi alam ang sasabihin. Huwag ka nang mag-abala magsalita. Bilang general ng kagawaran ng hustisya ng Jadeboro. Sa pamamagitan nito ay tinatanggal kita sa iyong mga tungkulin bilang isang pinuno ng seksyon. Tungkol naman sa paglabag mo sa batas, may ipapadala ako para magpatuloy sa investigasyon. Malamig na utos ni Theodore. Sa sandaling iyon, namutla si Herman at bumagsak sa lupa. Ganoon din ang kanyang ama na si Steve. Pareho silang mukhang dalawang miserableng aso. Para naman sa mga lokal na opisyal na iyon. Napatulala sila nang mabalitaan nilang si Theodore ang general ng Department of Justice ng Jadeboro. Nangangamba na baka madamay sila at mawala ng trabaho. Palihim silang umalis. Ginoo, Chance. Lumipat tayo sa ibang kwarto. I want to apologize and make it up to you. Magalang na sabi ni Samuel. Tumango si Jared. Pagtingin kay Steve at Herman na nakaupo sa sahig ay nawalan na ng gana si Jared. Sa lalong madaling panahon, ang iba sa kanila ay pumasok sa isa pang pribadong silid. Habang kumakain, patuloy na humihingi ng tawad si Samuel kay Jared. Labis na natigilan sina Hannah at Sarah. Si Gary lang ang mukhang tuwang-tuwa nang makitang maayos ang pakikitungo kay Jared. Matagal na niyang alam na hindi simpleng tao si Jared. Hindi na bumalik si Samuel at ang iba pa sa lungsod. Sa halip, nanatili sila sa nayon ng pamilya Chance. Pagkaraan ng 2 araw, nagpaalam si Jared sa kanyang mga magulang at pumunta sa Jadeboro kasama ang iba pa sa kanila.
Sa sandaling iyon, tinawagan din ni Tristan si Spencer at pinahanda niya ang mga bagay na kailangan ni Jared. Nang matapos na ni Jared ang pagtulong kay Theodore, sinadya niyang pumunta sa Medicine Godsec para tapusin ang paggawa ng jet melding cream para mapagaling niya sina Tommy at Phoenix. Karamihan sa mga tao ay kailangang maging Grandmaster para makapasok sa Department of Justice ng Jadeboro. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng Law Enforcement Department ng Jadeboro. Sa sandaling dumating si Jared at ang iba pa sa Department of Justice sa Jadeboro, lumabas si Shane upang makasama sila sa kanyang club. Saludo! Tawag ni Shane nang makita ang sasakyan nina Theodore at Jared. Ang lahat ng mga club ng kagawaran ng hustisya ay sumasaludo sa kanila. Sa pagtingin sa kung gaano kalaki ang mga bagay, nakaramdam ng kaunting kaba si Jared. Napansin iyon ni Theodore at tiniyak ni Jared. Mr. Pagkakataon, hindi na kailangang kabahan. Sa hinaharap, lahat sila ay magiging mga subordinate mo. Magagawa mo lahat ng gusto mo sa kanila. Naguguluhan si Jared. General Jackson, anong ibig mong sabihin? Nandito lang ako para sumali sa tournament. Mag-usap tayo sa loob. Tiningnan ni Theodore si Jared na may makahulugang ngiti. At iyon ang nagparamdam kay Jared na parang nahulog siya sa isang uri ng bitay. Bumaba ang dalawang lalaki sa sasakyan at naglakad papunta sa Department of Justice. Parehong bumalik sina Samuel at Tristan sa tahanan ng pamilya Bailey, sa ilalim ng mga tagubilin ni Jared. Pumunta sila sa Medicine Godsec. Ang Jadeboro ay isang mapanganib na lugar. At maraming tao ang naghahanap kay Jared. Kaya naman, ayaw niyang ipagsapalaran ni Laena ang buhay nito dahil sa kanya. Ginoo, Chance, we meet again. Masayang bati ni Shane. Captain Walsh, gumawa ka ng napakalaking improvement. Sinulyapan ni Jared si Shane at napagtanto na siya ay naging 5th level Grandmaster. Nahihiya namang ngumiti si Shane. Ginoo, Chance, please wag mo akong pagtawanan. Ikaw, sa kabilang banda, ay nakamit ang isang mahusay na tagumpay. Nabalitaan ko na pinatay mo si Xander na isang martial arts grandmaster hindi pa nagtagal. Captain Walsh, masyadong luma na ang balita mo. Walang big deal kay Xander. 2 araw na ang nakalipas. Nakipaglaban si Mr. Chance kay Hayden at General Declan ng Turkle. Ano sa tingin mo ang kinalabasan? Ngumiti si Theodore. Mabilis na tanong ni Shane. So, anong nangyari? Ginoo, natapos silang dalawa ni Chan sa isang mabilis na galaw. Walang natira sa kanila. Nang marinig iyon ni Shane ay napabuntong hininga siya. Parehong sikat na martial arts grandmasters sina Hayden at Declan. Mas makapangyarihan sila kaysa kay Xander na kamakailan lamang ay naging martial arts grandmaster. Higit pa rito, ito ay 2 laban sa 1. At gayon pa man, si Jared ay nauwi pa rin sa pagpatay sa kanilang 2. Ang mga kakayahan ni Jared ay umabot sa isang nakakatakot na antas. General Jackson, mangyaring huwag mo akong pagtawanan. Ngumiti si Jared. Pumasok ang grupo nila sa Department of Justice. Personal na inihain ni Shane si Jared ng mga pampalamig. Niyaya din ni Theodore si Jared na maupo sa tabi niya. Ginoo, malamang. Ang kagawaran ng hustisya ng Jadeboro ay mukhang mabigat na puwersa na may mahusay na kapangyarihan sa mga tagalabas. Sa totoo lang, malapit nang madisband ang Department of Justice. Sabi ni Theodore sabay buntong hininga. Naguguluhan si Jared. General Jackson, ano ang ibig mong sabihin? Mataimtim na paliwanag ni Theodore. Mr. Malamang. Wala kang ideya na ang kagawaran ng hustisya ay halos palaging nasa ilalim sa panahon ng taunang internasyonal na kapaligiran. At napahiya si Chania. Nakatanggap kami ng balita kung hindi kami makakuha ng anumang ranggo sa panahon ng torneo sa panahon na ito. Ang Department of Justice ay mabubuwag. Ang iyong departamento ay palaging nasa pinakahuli. Paano kaya iyon? Wala bang malalakas na mandirigma sa Chania? Medyo nagulat si Jared. Pagkatapos ng lahat, ang Chania ay may ilang mga piling mandirigma. Paano magiging masama ang mga bagay? Bumantong hininga si Theodore bago nagpatuloy. Totoo na maraming elite na manlalaban sa Chania.
Ngunit wala sa kanila ang payag na sumali sa Department of Justice. As far as they are concerned, mababa ang Department of Justice. Mas gugustuhin ng mga taong iyon na magtayo ng sarili nilang mga sekta o sumali sa Martial Arts Association sa Jadeboro. Walang interesado sa Department of Justice. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi rin sana sumali si Jared sa Department of Justice. Napakaraming alituntunin at pamantayan ang dapat sundin. Ang pinakamahalaga, ang mga piling mandirigma na iyon ay hindi nais na kontrolin ng iba. Wala akong ideya kung ano ang makakalaban ko sa tournament na ito. Takot ako, Ginoo. Chance, relax. Dahil sa iyong mga kakayahan, walang magiging problema. May tiwala ako sa iyo. Hinangaan ni Theodore si Jared at buong tiwala sa kanya. Nakangiting awkward. Tinanong ni Jared, General Jackson, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mo ang mga bagay na iyon sa akin kanina sa kotse? Tumawa si Theodore, Ginoo, Chance, kung may ipinangako ka sa akin, hindi mo nababalikan ang mga sinasabi mo. Di ba? Tumango si Jared. Siyempre hindi. Ang isang tao ay dapat palaging tumyupad sa kanyang mga salita. Mabuti yan, Mr. Chance. Pumayag ka na sumali sa tournament para sa akin. Pero kailangan mong lumaban sa pangalan ng Department of Justice. Kaya, gusto kong sumali sa departamento. At the same time, matutulungan mo akong sanayin ang mga lalaki. Ngumisi si Theodore kay Jared. Sumali sa Department of Justice. Natigilan si Jared. Hindi pwede yon. Punong-puno ako ng mga gagawin. Walang oras para sanayin ko ang iyong mga tauhan mula sa Department of Justice. Ginoo, malamang. Ang kailangan mo lang gawin ay sumali sa Department of Justice. Hindi mo kailangang narito sa lahat ng oras o sumunod sa aming mga patakaran. Ang pagsali sa amin ay hindi makakaapekto sa iyong kalayaan. At saka, may kalamangan sa pagsali mo sa Department of Justice. Mr. Chance. Tumigil si Theodore at pinagmasdan ang reaksyon ni Jared. Anong klaseng advantage? Halatang nakakuha ng atensyon ni Jared ang sinabi ni Theodore. Bulong ni Theodore, Mr. Pagkakataon, dapat mong malaman na maraming tao ang humahabol sa iyo. At gusto mong patayin. Pero kung sasama ka sa Department of Justice, hindi sila maglalakas loob na patayin ka ng lantaran. Bagamat hinahamak ng mga sekta ang kagawaran ng hustisya. Tayo ay departamento pa rin ng gobyerno. Tayo ay departamento. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi rin sana sumali si Jared sa Department of Justice. Napakaraming alituntunin at pamantayan ang dapat sundin. Ang pinakamahalaga, ang mga piling mandirigma na iyon ay hindi nais na kontrolin ng iba. Wala akong ideya kung ano ang makakalaban ko sa tournament na ito. Takot ako, Ginoo. Chance, relax. Dahil sa iyong mga kakayahan, walang magiging problema. May tiwala ako sa iyo. Hinangaan ni Theodore si Jared at buong tiwala sa kanya. Nakangiting awkward. Tinanong ni Jared, General Jackson, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mo ang mga bagay na iyon sa akin kanina sa kotse? Tumawa si Theodore, Ginoo, Chance, kung may ipinangako ka sa akin, hindi mo nababalikan ang mga sinasabi mo. Di ba? Tumango si Jared. Siyempre hindi. Ang isang tao ay dapat palaging tumyupad sa kanyang mga salita. Mabuti yan, Mr. Chance. Pumayag ka na sumali sa tournament para sa akin. Pero kailangan mong lumaban sa pangalan ng Department of Justice. Kaya, gusto kong sumali sa departamento. At the same time, matutulungan mo akong sanayin ang mga lalaki. Ngumisi si Theodore kay Jared. Sumali sa Department of Justice. Natigilan si Jared. Hindi pwede yon. Punong-puno ako ng mga gagawin. Walang oras para sanayin ko ang iyong mga tauhan mula sa Department of Justice. Ginoo, malamang. Ang kailangan mo lang gawin ay sumali sa Department of Justice. Hindi mo kailangang narito sa lahat ng oras o sumunod sa aming mga patakaran.
Ang pagsali sa amin ay hindi makakaapekto sa iyong kalayaan. At saka, may kalamangan sa pagsali mo sa Department of Justice. Mr. Chance. Tumigil si Theodore at pinagmasdan ang reaksyon ni Jared. Anong klaseng advantage? Halatang nakakuha ng atensyon ni Jared ang sinabi ni Theodore. Bulong ni Theodore. Mr. Pagkakataon. Dapat mong malaman na maraming tao ang humahabol sa iyo. At gusto mong patayin. Pero kung sasama ka sa Department of Justice, hindi sila maglalakas loob na patayin ka ng lantaran. Bagamat hinahamak ng mga sekta ang kagawaran ng hustisya. Tayo ay departamento pa rin ng gobyerno. Hindi sila mangangahas na lumaban sa gobyerno. Nang marinig iyon ni Jared ay kumunat ang noo niya. Ang sinabi ni Theodore ay may katuturan. Ngunit hindi siya handa sa pag-iisip na sumali sa kagawaran ng hustisya. Nang makitang walang sinabi si Jared bilang tugon, nagpatuloy si Theodore. Mr. Pagkakataon. Kung sasali ka bilang isang commander sa kagawaran ng hustisya, makakatulong din ako na ipakilala sa iyo ang Martial Arts Association sa Jadeboro. Kung tatanggapin ka nila at hayagang bibigyan ka nila ng proteksyon, sigurado akong wala nang maglalakas loob na atakihin ka pa. Natukso si Jared. Mabilis na umunlad ang kanyang mga kasanayan. Ngunit hindi madali para sa kanya na harapin ang lahat ng mga sekta at makapangyarihang pamilya ng mag-isa. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang ina mula sa mga Darigons at lipulin pa ang pamilyang iyon, aabutin siya ng maraming taon kung gagawin niya itong mag-isa. Kaya naman, mangangailangan si Jared ng ilang uri ng tagapagtaguyod. Bagamat si Jared ay may 13 regimento ng Dragon Sect, 3 pa lang ang hinahanap niya ngayon. Wala siyang ideya kung kailan niya mahahanap ang iba sa kanila. May Medicine God Sect din. Ang mga elder ng Medicine God Sect ay maaaring hindi pangkaraniwang mga tao. Ngunit karamihan sa mga miyembro sa sekta ay hindi gaanong sanay. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang mga concoction ng gamot. Ngayon, inalok ni Theodore si Jared ng opsyon na sumali sa Department of Justice. To top it off, hindi siya mapapatali sa kanilang mga alituntunin at regulasyon. Hindi pa binabanggit ang iba pang perk. Sa ngayon, napakaraming tao ang nakatutok sa kanya. At sigurado siyang marami sa kanila ang gustong pumatay sa kanya. Si Jared ay walang nais na mamatay sa mga lansangan bago niya mailigtas ang kanyang ina. General Jackson, samahan na kita. Ngunit, ano ang mga partikular na gawain na kailangan kong gawin? Tanong ni Jared. Ginoo, pagkakataon. Ang kailangan mo lang gawin ay sanayin ang mga lalaki sa kagawaran ng hustisya ng Jadeboro. Pinahihintulutan kang pakilyusan ang sinuman maliban sa akin. Nais kong pagbutihin ng mga lalaki ang kanilang mga kasanayan sa lalong madaling panahon dahil hindi namin inaasahan. Nasasali ka sa bawat kapaligiran. Sabi ni Theodore. Oo naman. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Jared. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-chat kay Theodore ng ilang sandali. Ngunit alam ng huli kung gaano nakakapagod ang paglalakbay at hindi nagtagal ay sinabihan siyang magpahinga. Sa kasamaang palad, kalalabas pa lang ni Theodore sa silid para pumunta sa martial arts arena nang sumugod si Shane sa kanya. General, nanggugulo si Ray sa arena. Siya at ang isang grupo ng mga tao ay huminto sa pagsasanay. Ano ang nangyayari? At ano sa lupa ang Ray hanggang ngayon? Di ba ginawa ko na siyang instructor? Ungol ni Theodore. Napakunot ang noo niya. Hindi rin ako sigurado. Ngunit sa anumang kaso, mangyaring magmadali at tingnan mo, utos ni Shane. Bamantong hininga si Theodore at pumunta sa martial arts arena. Tulad ng nangyari, ginamit ng pamilya Chalvez ang kanilang mga koneksyon para maipasok si Ray sa Department of Justice para maging maganda ang kanilang hitsura. Gayunpaman, kahit na si Ray ay isang martial arts grandmaster, siya ay napaka-arrogant at mapagmataas na halos walang sino man sa departamento ang nagkagusto sa kanya. Ang masama pa nito, alam ni Ray na mayroon siyang makapangyarihang mga taga-suporta at minsan ay hindi nag-abala na ipakita kay Theodore ang isang onsa ng paggalang. Mas malakas din siya kaysa sa huli. Kaya lalo siyang naging cockier sa Department of Justice. Sa kalaunan ay ginawang instructor ni Theodore si Ray.
Umaasa na mas magiging grounded siya sa pamamagitan ng pagsasanay sa iba. Nako, ilang araw lang na nagawa ni Ray ang mabuting pag-uugali bago bumalik sa dati at problemadong sarili. Pagdating niya sa martial arts arena, nakita ni Theodore si Ray na nakaupo sa ibabaw ng mesa na may beer sa isang kamay at kalahating inihaw na manok sa kabilang kamay. Kumain siya at uminom ng busog. Hindi man lang nabigla sa atensyon na nakukuha niya. Ang kagawaran ng hustisya ay may mga patakaran. At isa sa mga nagbabawal sa mga miyembro na uminom ng alak. Sa sinadyang paglaganap ni Ray sa pagsukat ng iyon sa pamamagitan ng pag-inom sa harap ng lahat. Ipinakita lamang nito kung gaano siya kawalang halaga kay Theodore. Natural. Galit na galit si Theodore. Ray Chalvez, anong ginagawa mo? Saway niya. Ang lakas ng loob mong uminom sa martial arts arena. Sinaman siya ng tingin ni Ray at nginisyen. Sabihin mo sa akin, Theodore, totoo bang nakahanap ka ng ibang instructor para sa Department of Justice? Sa halip na itago ang katotohanan ay tumango si Theodore. Oo, well, I heard isa lang siyang young punk in his early 20s. Bakit mo ilalagay ang isang bata sa parehong posisyon sa akin? Alam mo ba kung gaano ka-insulto iyon? Sigaw ni Ray habang tumatalon mula sa mesa at nakita kay Theodore. Sa pagkakataong ito, nanindigan si Theodore. Hindi ako tumitingin sa edad ng isang tao. Ang mahalaga lang sa akin ay ang kakayahan ng isang tao. Kakayahan. Gaano kaya kagaling ang batang brat na ito? Isa akong martial arts grandmaster. Para sa kabutihan. Walang sino man sa kagawaran ng hustisya. Kasama ang iyong sarili. Ang aking kakampi. Kaya huwag mo akong kausapin kung sino ang may kakayahan o hindi. I'll be frank with you. Ang dahilan ko lang sa pagsali sa departamentong ito ay para sa paparating na international competition. Gusto kong masaksihan ng mundo ang lakas ng pamilya Chalvez. Gusto ko magbi tayo. Sikat. At saka, ako ang pinakamahusay na kandidato para kumitawan sa kagawaran ng katarungan sa kompetisyon. Mayroon pa bang ibang tao na maaaring tumaas sa okasyon? Pang-uuyam ni Ray. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Kung tutuusin, alam niyang siya ang pinakamalakas sa Department of Justice. Nakatitig lang si Theodore kay Ray. Alam niya na ang pamilya Chalvez ay humila ng mga string upang makapasok si Ray sa Department of Justice. Ngunit hindi niya naisip na para kay Ray ang lumahok sa kompetisyon at magdala ng sabigan sa mga Chalvez. Ang isang internasyonal na kompetisyon ay para sa mga kandidato na kaluwalhatian sa kani-kanilang mga bansa. Ngunit ang tanging inaalala ni Ray ay ang kanyang sariling pamilya. May naiisip na akong kandidato para sa international competition. Tungkol naman sa posisyon ng instructor. Dismiss na kita kaagad. Si Mr. Chance na ang papalit mula ngayon, malamig na sabi ni Theodore. Nang marinig iyon, nagngangalit si Ray. Theodore Jackson, nababaliw ka na ba? Wala ka bang pakialam sa kalidad ng pagsasanay? Napaka-irresponsible mo na ilagay ang isang bata. Ignorante na punk na namamahala sa pagsasanay ng lahat dito. Sino ang makikinig sa isang bata? Hindi nagtagal. Ang iba ay nagsimulang magdaldalan sa kanilang sarili. Narinig ko na si General Jackson ay personal na pumunta sa Horrington para imbitahan ang instructor na ito na sumama sa amin. Siya ay isang batang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 20s. Bagaman, sa napakaraming taon ng paglilinang. Gaano siya kahusay? Eksakto. Ano nga ba ang iniisip ni General? Bakit niya naisip ang ipadala ang bata sa kompetisyon? Hoy, ingatan mo ang iyong mga salita. Sa narinig ko, si Mr. Chance ay isang taong makakalaban ng dalawang martial arts grandmasters ng sabay-sabay. Ha? At naniniwala ka dun. Kung ganoon siya kalakas, bakit walang balita tungkol sa pagkakaroon ni Horrington ng isang bata at kakilakilabot na martial artist? Habang nagbubulungan ang lahat, mas lalong naiinis si Shane. Kayong lahat, tumahimik kayo, sigaw niya habang nakatitig sa kanila. Kahit na agad na natakot ang lahat na tumama. Ang kanilang chismis ay matagal nang umabot sa pandinig ni Theodore. Si Ray naman ay patuloy na nanunuya kay Theodore. Naririnig mo ba iyon, Theodore? Kung hahayaan mong maging guro ang bata,
Walang gustong makinig sa kanya. Bakit hindi mo siya dalhin dito para makipag-spar sa akin? Kung kaya niyang tiisin ang 3 atake ko, aalis na ako kaagad. Pero kung hindi niya kaya, gusto kong tanggalin mo siya at hayaan mo akong sumali sa kompetisyon. Walang sinabi si Theodore. Ngunit si Shane, nasawa na sa pagmamataas ni Ray, ay sumagot, masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ray, kung talagang lalabanan ka ni Mr. Chance, hindi lang niya kayang tanggapin ang mga pag-atake mo, kundi madudurog ka rin niya sa isang kamay lang. Nagdilim ang ekspresyon ni Ray nang dama po ang kanyang bakal na tingin kay Shane. Ang lakas ng loob mo. Di ba? How dare you talk to me sa ganyang tono? Bago pa man makapag-react ang sino man ay biglang sumulpot si Ray sa harapan ni Shane at binigyan siya ng isang mahigpit na sampal. Sampal. Abay napakalakas ng impact kaya napalipad si Shane at bumagsak sa sahig. Ray Shalvas, sigaw ni Theodore. Galit na sinimulan ni Ray ang pag-atake. Hindi nakakagulat na tinitigan siya ng masama ni Ray. Dalhin mo yang brat na yan para makapag-spar tayo. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Tinulungan ni Theodore si Shane na bumangon. Ngunit sa halip na sagutin si Ray, tahimik siyang umiling na may nakakunot na mga kilay. Nagsimulang magpanik si Shane nang makita kung gaano katahimik si Theodore. General, bakit hindi ko sunduin si Mr. Chance? Hindi namin maaaring hayaan si Ray na kumilos ng walang kabuluhan sa kagawaran ng hustisya. With that, aalis na sana si Shane papunta kay Jared nang bigla siyang hilahin pabalik ni Theodore. Hindi, huwag. Kung darating si Mr. Chance at gagawin itong ganap na salungatan, hindi ba siya gagawa ng isa pang kaaway? Katwiran niya, bukod dito, ang pamilya Shalvas ay hindi dapat magalit. Marami ng kaaway si Mr. Chance sa Jadeboro, kaya huwag na natin siyang bigyan ng gulo. Sa katunayan, nag-aatubili si Theodore na hayaang makipagkompetensya si Jared kay Ray dahil ayaw niya ng sama ng loob sa pagitan ng una at ng pamilya Shalvas. Kung sinaktan ni Jared ang mga Shalvas, ang kanyang mga araw sa Jadeboro ay walang alinlangan na magiging mas mahirap. Nang marinig iyon, wala nang ibang nagawa si Shane kundi ang tumigil sa kanyang paglalakad. Hinawakan niya ang namamagang pisngi niya habang nakatitig kay Ray. Frustrated na wala siyang magawa para makabawi sa huli. Pagkatapos ng lahat, sa pagiging senior grandmaster lang ni Shane, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makalaban sa isang martial arts grandmaster tulad ni Ray. Biglang pumasok si Jared ng mabagal. General Jackson, dahil bahagi na ako ng Department of Justice, paano mo ako maiiwan sa mga ganitong sitwasyon? Natural. Nasa Cloud9 si Shane nang makita niya si Jared. Ah, Mr. Chance. Ginoo. Chance. Bakit hindi ka nagpapahinga? Tanong na tanong ni Theodore. Ngumiti si Jared. Ang ilang oras na paglalakbay ay wala sa akin. General Jackson, sa aking antas, maaari pa akong hindi makatulog sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Tinitigan ni Ray si Jared. Malamig at mabagsik ang ekspresyon nito. So, ikaw ang bagong instructor na kinuha ni Theodore. Tama iyan. Mukhang nasa early 20s ka lang. Pero senior grandmaster ka na. Dapat kong aminin na medyo kahanga-hanga. Pero kahit ganoon, hindi ka karapat-dapat na maging instructor sa Department of Justice. Sigurado akong nagsumikap ka para makamit ang iyong kasalukuyang antas ng paglilinang. Kaya kung mawala ka sa aking paningin ngayon, maaari pa rin kitang pakawalan, babala ni Ray. Malalaman niya sa isang sulyap na ang aura ni Jared ay maihahambing lamang sa aura ng isang senior grandmaster. Kaya, wala siyang dapat ikatakot. Paalisin mo ako. Nakangiting sagot ni Jared. Say, how are you related to Christoph Shalvas? Saglit na natigilan si Ray. Pamangkin ko si Christoph. Kilala mo ba siya? Siyempre, ako naman ang pumutol sa braso niya. Bakit hindi ko siya makikilala? Sa nangyari, narinig ni Jared ang pag-uusap ni na Theodore at Ray. Kaya napagtanto na ang huli ay mula sa pamilya Shalvas. Ikaw si Jared Chance. Napabulala si Ray. Nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala.
Tumango si Jared. Tama iyan. Ako si Jared Chance. Ikinagagalak kitang makilala. Namula agad ang mukha ni Ray sa galit nang marinig ang pag-amin na iyon. Ikaw naman. Ikaw ang pumutol sa braso ng pamangkin ko at nilunok ang Draconic Essence. Kung gayon, ipaghihiganti ko si Chris ngayon at huhukayin ang Draconic Essence na iyon mula sa iyo. Pagkasabi niya noon ay tumindi ang aura ni Ray at inihanda niya ang sarili para suntukin si Jared. Nang makitang malapit nang mawala ang sitwasyon, mabilis na inilagay ni Theodore ang sarili sa pagitan ni Jared at Ray. Anong ginagawa mo, Ray? Huwag kalimutan na ito ang Department of Justice. Mas mabuting pagmasdan mo ang iyong pag-uugali. Nako, walang pakialam si Ray kay Theodore. F*** ka, Theodore. Stop threatening me with the Department of Justice. Sa way niya, sinaktan ng punk dito ang pamangkin ko. Kaya kailangan kong maghiganti ngayon. Magwala ka kung ayaw mong mamatay. Halos lumuwa ang mukha ni Theodore. The asterisk N ito. Wala naman akong choice diba? Hindi ako kasing lakas ni Ray. Kahit gumanti ako, gulo lang ang hinihingi ko. Kalahati. General Jackson, bakit hindi ka tumabi? Mahina ang mungkahi ni Jared. Hayaan mo akong harapin si Ray. Magagamit ko rin ang pagkakataong ito para ipakita sa lahat ng aking mga kakayahan. Wala nang mas mahusay na paraan kaysa iyon upang kumbansihin ang iyong mga nasasakupan. Ginoo, Chance, ungol ni Theodore habang lumingon kay Jared. Anong mali? Natatakot ka ba na hindi ko siya matalo? Hindi, syempre hindi. Hindi kahit dalawang racial visas ang magiging katapat mo. Mr. Chance, sabi nga, sana ay pigilan mo ang iyong sarili kung kinakailangan. Huwag tayong magpapatay ng sinuman. Sa totoo lang, natakot si Theodore na baka gumamit ng labis na puwersa kay Jared at hindi sinasadyang mapatay si Ray. Kung mangyayari iyon, mas mahirap linisin ang kalat. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang gagawin. Paninigurado ni Jared. Sa kasamaang palad, ang pakikipag-ugnayan ni Theodore at Jared ay lalong nagpagulo kay Ray. Anong kalokohan ang sinabi mo? Theodore, kapag nasira ko na ang batang ito, hahabulin kita. Tuturuan kita ng leksyon sa pagmamaliit mo sa akin. Kaagad pagkatapos ng kanyang pagsabog, naikuyom ni Ray ang kanyang mga kamao at binato ng suntok si Jared. Si Theodore ay nagmamadaling tumalikod. Alam na si Ray ay hindi maaaring maging kapareha ni Jared. Kung tutuusin, nasaksihan niya si Jared na pinatay sina Hayden at Declan nang hindi pinagpapawisan. Kaya paanong matalo iyon ni Ray? Sa kabila ng nakikitang pagsalakay ni Ray sa kanya na may purong galit at puot. Si Jared ay nanatiling nakaugat sa lugar na may ngiti sa kanyang mukha. Nang malapit nang mapunta ang suntok ni Ray, biglang naglabas ng gininto ang kinang ang balat ni Jared na tila bumubuo ng protective layer sa kanyang katawan. Bang! Sa sumunod na sandali, isang mapurol na kalabog ang tumunog ng tamaan ni Ray si Jared sa kanyang dibdib. Bagamat kakaiba, hindi gumalaw ni isang pulgada ang huli. At hindi rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakanganga si Ray kay Jared na tulala. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok, na naging sapat na lakas nito upang mapunit ang isang butas sa isang kotse at makabasag ng mga bundok. Gayunpaman, nang mataman nitong si Jared, parang nasuntok niya ang isang hindi makapasok na steel plate. Ang malakas na pag-urong mula sa suntok ay nagpamanhid sa braso ni Ray at agad na nagpadala ng matinding sakit sa buong katawan. Nagngangalit si Ray at dahan-dahang binawi ang kanyang kamao. Nanginginig pa rin ang braso niya. Pero ginawa niya ang lahat para pigilan ito para hindi mapansin ng iba ang sakit niya. Ano ang nangyayari? Hindi ba gumamit ng anumang lakas si Ray? Alam ng lahat ang isang suntok mula sa isang martial arts grandmaster ay sapat na para sa kabuuan ng isang kotse. Kaya bakit nakatayo pa rin si Jared? Sa tingin mo ba ay nagpapalabas silang dalawa para lang maging maganda si Jared Chance? Ang iba pang mga miyembro ng kagawaran ng hustisya ay nagpatuloy sa pagtalakay sa kanilang mga sarili sa pananahimik na tono. Alam nilang isang suntok mula sa isang martial arts grandmaster na tulad ni Ray ay kailangang maging malakas nang hindi nasusukat.
Ang hindi nila maisip, gayunpaman, ay kung paano nakayanan ng sino man ang isang pag-atake na tulad nito. Magaling, Mr. Chance. Magaling. Biglang sumigaw si Shane at pumalakpak. Nag-iinit na ang loob niya mula nang sampelan siya ni Ray. Kaya nang bahagya siyang natigilan si Jared sa suntok. Tuwang-tuwa siya. Walang duda na magagalit si Ray. At halatang natuwa si Shane dito. Kayo ay nililigawan si kamatayan. Dumura si Ray habang dumilim ang mukha niya. Dahil doon, muli siyang sumugod kay Jared. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, inipon ni Ray ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naglabas ng isang pagsabog ng enerhiya. Ang kanyang nakakatakot na aura ay naninindigan sa mga miyembro ng kagawaran ng hustisya kaya nahihirapan silang huminga. Noon lang nila nalaman na hindi nagdadrama sina Jared at Ray. Si Ray, lalo na, ay pinakawalan ang lahat ng mayroon siya. Boom! Nagtapon si Ray ng isa pang mabangis na suntok na nagpasabog sa isang hukay sa solidong lupa ng arena. Na nagpapadala ng mga ulap ng alikabok at mga labi na lumilipad kung saan-saan. Iyon ang napakalakas na kapangyarihan ng isang martial arts grandmaster. At natural, lahat ay nabigla sa epekto. Gayunpaman, nang tumira ang alikabok, sinalubong sila ng isang bagay na mas nakakagulat. Nanatili si Jared sa kanyang pwesto. Nakangiti habang nakatitig kay Ray na may matinding paghamak. Ang mga taong nagkukumpulan sa paligid ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam nilang lahat na malakas ang suntok ni Ray para hatiin ang isang bundok sa kalahati. Kaya paano nakalayo si Jared dito nang walang kahit isang gasgas? Ay ito, nauutol na sabi ni Ray. Ngunit nagsimulang humina ang boses niya. Panay ang tingin niya kay Jared. Hindi alam ang sasabihin. Hay nako, si Mr. Chance ay sobrang galing. Di ba? Oo. Ang katotohanan na siya ay nakatayo pa rin ay nangangahulugan na kahit isang second-level martial arts grandmaster ay hindi makakasakit sa kanya. Sa hitsura nito, sa tingin ko si Mr. Chance ay maaaring isang 5th-level martial arts grandmaster. Nakakamangha. Sa pamamagitan ni Mr. Chance bilang aming instructor, sigurado akong mag-i-improve tayo ng mabilis. Sa kanilang pagdududa tungkol sa kakayahan ni Jared matagal nang nawala. Ang mga miyembro ng kagawaran ng hustisya ay nagsimulang mag-chat ng tuwang-tuwa. Si Shane, walang duda, ang pinaka-excited sa kanilang lahat. Kita mo, Ray, palaging may mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Panunuya niya, given your pathetic level of skills. Bakit hindi ka umatras? Itigil mo na ang pagpapakatanga sa harap ni Mr. Chance. Halos kaagad. Nanginginig sa galit si Ray. How dare you, Shane Walsh? Papatayin muna kita. Totoo sa kanyang sinabi. Si Ray ay sumugod kay Shane sa susunod na segundo. Determinadong ilabas ang kanyang galit sa huli. Nang makita iyon, namutla ang mukha ni Shane. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Ray. Akmang lalapitin na ni Ray si Shane. Biglang gumalaw si Jared at binigyan ng malakas na sipa ang una. Parang saranggola na may putol na tali. Lumipad pa atras si Ray ng mahigit 10 metro bago bumagsak sa lupa. Nawala ang kulay sa mukha niya habang napangiwi siya sa sakit at nagluluwa ng mga subo ng dugo. Ang lahat ay maaari lamang tumayo at lumunok ng may kaba. Nahihirapan pa ring paniwalaan na ang isang sipa lamang ay nagdulot ng labis na pinsala sa isang martial arts grandmaster. Pagkalapag ni Ray sa lupa, humarap sa kanya si Jared. Nakataas ang paa at handang tumapak. Kung bumaba ang paa, walang alinlangang madudurog ang ulo ni Ray. Na magmarka ng pagtatapos ng isang martial arts grandmaster. Hindi, Mr. Chance. Huwag pagsusumamo ni Theodore habang nagmamadaling tumayo para pigilan si Jared. Si Ray ay mula sa pamilya Chalvez. Mahihirapan ka kung papatayin mo siya dito sa Department of Justice. Magiging mahirap din ang sitwasyon natin. Napatingin si Jared kay Theodore at dahan-dahang ibinaba ang paa. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang tingin niya kay Ray. Umalis ka na rito. Nagpumigla si Ray sa pagtayo at pinandilatan si Jared. Mag-ingat ka, anak. Maghihiganti ako balang araw. Sa gayon, umalis si Ray sa kagawaran ng hustisya.
Ngunit nanatiling hindi nabigla si Jared sa banta. Napakaraming tao ang nananakot sa kanya na kung mag-aalala siya sa bawat isa sa kanila. Mag-aalala siyang may sakit ngayon. General Jackson, bakit hindi mo gawin ang pagpapakilala? Sabi ni Jared habang lumilibot ang tingin sa kwarto. Tumango si Theodore. Magtipon kayo. Lahat. Nang marinig ang utos, ang lahat ng miyembro ng kagawaran ng hustisya ay nagsama-sama at nakatayo sa atensyon. Ang kanilang mga mukha ay masaya at umaasa. Sigurado akong nasaksihan ninyong lahat ang lakas ni Mr. Chance. Sasanayin niya ang lahat mula ngayon at tutulungan kang pataasin ang iyong mga kakayahan sa pinakamaikling panahon na posible. Iyon ay sinabi. Masaya akong ipahayag na si Mr. Chance ay opisyal na ngayong instructor sa Department of Justice. Ang bawat isa ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. At kung sino man ang maglalakas loob na suwayan siya, maaari kang umalis kaagad. Anunsyo ni Theodore sa isang mahigpit na boses. Kung sino man ang hindi sumunod kay Mr. Chance, kailangan mo ring sagutin ako. Bulong ni Shane. Oo, kami ay nasa iyong utos. Mr. Chance. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Jared ay nanalo na sa puso ng lahat. At kahit walang paalala ni Theodore, walang maglalakas loob na suwayan ang kanilang bagong instructor. Ginoo, Chance. Why don't you say a word or two? Udyok ni Theodore. Tumango si Jared. Truth be told, I don't have much time to spend teaching you guys. Kailangan mo pa ring umasa sa iyong sariling pagsasanay. Ang magagawa ko, gayunpaman, ay isulat at ibahagi ang mga aral na natutunan ko sa aking paglilinang upang mapabilis nito ang iyong pag-unlad. Maaari ko ring kunin ang Medicine God Sect na magpadala sa amin ng mga table task na nakikinabang sa paglilinang. Sa sapat na pagsasanay at mga suplemento, ang iyong mga kasanayan ay mas lalong bubuti. Mga pills mula sa Medicine God Sect. Natigilan ang lahat, pati si Theodore. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalaking gawain na humingi ng mga table task mula sa Medicine God Sect. Maraming tao ang sumubok na mamalamos dito. Ngunit tinanggihan at itinaboy. Higit pa rito, mayroong higit sa 10 miyembro sa kagawaran ng hustisya. Kaya bakit kusang loob na ibigay sa kanila ng Medicine God Sect ang ganoong karaming pills? Ginoo, malamang. Ang mga table task mula sa Medicine God Sect ay mahal at halos imposibleng makuha para sa aming mga ordinaryong tao. Bukod dito, marami kaming miyembro na nangangahulugang kakailanganin namin ng malaking bilang ng mga table task. Sigurado ka bang magagawa iyon? Tanong ni Theodore habang nakatitig kay Jared na nagtataka. O kaya naman ay nakikipagkaibigan ka sa Medicine God Sect. Mr. Chance. Isang ngiti agad ang sumilay sa mukha ni Jared. Hindi ako sigurado tungkol sa anumang mga friendly na termino. Ngunit bilang kanilang Panginoon, sigurado ako na ang aking mga salita ay magkakaroon ng malaking bigat. Oh, sagot ni Theodore bago siya na-realize at halos matarante siya pabalik sa gulat. Mr. Chance, anong sabi mo? Panginoon, sinasabi mo bang ikaw ang Lord of Medicine God Sect? Bakit pa ako mangangako kung hindi naman? Ang mga salita ni Jared ay nagulat sa lahat. Siya ay nagbigay sa kanila ng sorpresa pagkatapos ng sorpresa. At hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon sa kanila. Ilang minuto pa bago tuluyang namula si Theodore sa kanyang pagkatulala. Namumula ang mukha sa kaba. Oh, Diyos ko, sino ang nakakaalam na si Jared ay may kahanga-hangang katayuan din? Ngayong siya ang tagapagturo sa kagawaran ng hustisya. Pabayaan ba iyon na makukuha namin ang aming mga kamay sa anumang pildores na gusto namin? Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Ikaw ang pinakamahusay, Mr. Chance. Hindi nagtagal. Ang iba ay nagsimulang tumunog. Ikaw ang pinakamahusay, Mr. Chance. Ikaw ang pinakamahusay, Mr. Chance. Maraming miyembro ang tumakbo papunta kay Jared at itinaas siya sa ere habang patuloy silang nagsasaya. Tuwang-tuwa silang lahat na hindi na nila alam kung paano pa ilalabas ang kanilang mga emosyon. Pati si Theodore ay tumitig kay Jared na may pasasalamat sa mga mata.
Sa pagsali ni Jared sa kanila, maaaring sa wakas ay makatakas ang kagawaran ng hustisya sa kasalukuyang nakakahiyang kalagayan nito at umakyat sa mas mataas na antas. Kahit na sa suporta ng iba't ibang sekta at makapangyarihang pamilya, walang dadang nasira ang reputasyon ng Department of Justice sa paglipas ng mga taon. Si Jared ay gumugol ng isang buong gabi sa pagsulat ng isang manual para sa mga diskarte sa pag-aaral at ibinigay ang mga ito kay Shane kinabukasan. Nahinimok siya na pangunahan ang iba pang mga miyembro sa pagmaster ng mga tip at aralin. Nang matapos iyon, ibinahagi ni Jared ang kanyang plano sa paglalakbay sa Medicine God Sect. Hindi lamang niya magagamit ang pagkakataong makuha si Axton na magtanim ng mga table tasks para sa kagawaran ng hustisya. Ngunit maaari rin niyang tapusin ang pagbababalangkas ng jet melding cream upang maibsan ang sakit ni Tommy at Phoenix. Matapos marinig ang mga plano ni Jared, hindi napigilan ni Theodore na makaramdam ng matinding pagkabalisa. Ginoo, Chance, bakit hindi ko gawin itong trip kasama ka? Tulad ng alam mo, maraming tao sa Jadeboro ang nakatingin sa iyo. Maaaring hindi ako kasing kapangyarihan. Ngunit nasa akin pa rin ang aking katayuan at reputasyon. Walang lakas ng loob. Nahawakan ako. Ngumiti si Jared bilang ganti. General Jackson, sa papalapit na internasyonal na kompetisyon, sa palagay ko ay dapat kang manatili at bantayan ang kagawaran ng hustisya. Huwag mo akong alalahanin. Mag-isa akong magiging maayos. Magaling. Pero kung may problema, tawagan mo ako kaagad. Mr. Chance. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin akong koneksyon sa Jadeboro. Sa katunayan, kung hindi dahil sa mga koneksyon at mapanlikhang paraan ni Theodore, hindi siya matagumpay na magiging general ng Department of Justice sa Jadeboro. Oo naman. Matigas na tango ang sagot ni Jared. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis sa Department of Justice, biglang huminto si Jared at lumingon kay Theodore. General Jackson, alam mo ba kung nasaan ang Shadow Estate? Iniisip mo bang pumunta doon? Mr. Chance, kilala ko ang patriarch nila, si Leviathan Zer, kaya naisipan kong dumaan. Sa nangyari, isang buwan nang wala si Jared sa Leviathan. Ngunit ngayon alam na niya ang Shadow Estate ay isa sa mga regiment sa Dragon Sect at sa ilalim ng kanyang pakpak. Masabi ni Jared na bumisita at kumuha din ng mga table tasks para sa kanila. Mabilis na itinuro ni Theodore ang lokasyon ng Shadow Estate, na nasa gitna ng kagubatan sa labas ng Jadeboro. Hindi nagtagal, sinunod ni Jared ang mga direksyon ni Theodore at nakarating sa Shadow Estate. Ang mga malalawak na lupain at mga maringal na gusali na sumalubong sa kanya ay nagpasindak sa kanya. Hindi kailanman naisip ni Jared na ang Shadow Estate ay magiging sobrang maluho. At ang kagandahan nito ay nagpapatunay lamang na hindi sila ordinaryong tao. Hindi katakatakang walang nang ahas na saktan si Colin. Hindi siya ganoon kalakas, ngunit natatakot ang mga tao sa kanya dahil sa Shadow Estate. Umakyat si Jared sa main door. Nakita lang niya ang dalawang miyembro ng Shadow Estate na nakabantay sa labas. Mukha silang hinagpis, at hindi nagtagal ay napansin ni Jared ang itim na korona ng pagluluksa na nakabit sa pintuan. Anong nangyari dito? Tanong niya. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. The asterisk N ito. Dapat may nangyari at nagresulta sa kamatayan. Kung hindi, bakit magkakaroon ng isang morning wreath? At bakit ang mga gwardya ay magmumukhang kilabot? Napasulyap ang mga guard kay Jared at biglang na-tense. Itinapat ang kanilang mga armas sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kaibigan ko si Mr. Zer. Anong nangyari sa Shadow Estate? Nag-aalalang tanong ulit ni Jared. Ginoo, kaibigan ni Zer. Nagdududang tanong ng guard. Kung iyon ang totoo, alam mo na sana ang nangyari dito. Fess up. Isa ka bang especially iya mula sa pamilya Shalvis o Thunderstorm Sect? Agad na inilabas ng dalawang gwardya ang kanilang mga espada pagkatapos. Handang umatake. Nasabi ko na sa iyo na kaibigan ako ni Mr. Zer. Kung hindi ka naniniwala, sige at ipaalam mo sa kanya na nandito si Jared Chance. Pwede mo rin ay report kay Colin kung gusto mo. Dali-daling paliwanag ni Jared.
Nakanganga ang isa sa mga guard sa kanya. Jared Chance. Ikaw si Jared Chance. Oo. Ako si Jared Chance. Sandali lang. I-report ko ito kaagad, sagot ng gwardya bago pumasok sa estate. Bumalik ang gwardya pagkaraan ng ilang minuto. Maliban sa pagkakataong ito, sumunod si Colin.